sasaksihin ng timeline. Balitang promosyonal at totoo. Kapagkit sa mang sulok ng mundo. Horizon Media, boses ng lipunan, hindi lang sandigan ng bayan. Balitang may katimbangan, walang kinikilingan. Mapagpalang araw, Pilipinas. Mapagpalang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Ken Bernabe Songgalia, ang inyong tagapagbalita. Ako si Angelica Del Rosario, ang inyong kagapay. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. DepEd, inadya sa school calendar ng mga pampublikong paaralan. Dr. Season, tinanggap ang hamon na pamunuan ng ABS. Texas-based company nakamit ang unang moon landing. Bagong gusali sa ANS, Pinas, sinayaan. DepEd, inadya sa school calendar ng mga pampublikong paaralan. Para sa pinakamainit na balita, Songgalia, ibalita mo! Inihayag ng Kagawaran ng Edukasyon o DepEd na ang petsa ng pagtatapos ng taong paaralan ngayon para sa mga pampublikong paaralan ay inilipat ng ika-31 ng Mayo taong 2024 dahil ang mga buwang Hunyo hanggang Hulyo ay tinuturing na tag-init. Ayon sa Department Order No. 003 Series of 2024, inaanunsyo ang mga kalendaryo ng mga aktibidad upang maiayon sa mga direktiba na inilabas ng Kagawaran ng Edukasyon. Dahil sa tindi ng sikat ng araw, napaagan ng 2 linggo ang bakasyon habang nabawasan naman ng 1 linggo ang taong paaralan 2023 taon hanggang 2024. Dr. Season, tinanggap ang hamon na pamunuan ng ANS para sa detalye. Rosalada, ibalita mo! Sinang-ayunan ni Dr. Rowena B. Sison ng buong galak ang pagsubok na maging punong guro sa Antipolo National High School sa naganap na turnover ceremony noong 8 ng Enero taong 2024. Ayon kay Dr. Sison, matagal na niyang pinapangarap na maging punong guro ng ANS kahit nang siya ay isang guro pa lamang sa paaralang ito. Sa makatuwid, nagkaroon ng paggawa ng sertipiko para kay Dr. Beltran na pinangunahan ng mga tagapangulo ng iba't ibang kagawaran kasama na rin ang unang pandangal. Muling ibalik ang alindog ng ANS. Isa yan sa panawagan ni Dr. Sison. Ako si Rachel Rosalada ng Horizon Media, nagbabalita. Texas-based company nakamit ang unang moon landing. Alamin natin sa balitang hatid ni Chloe Merida. Rating ang spacecraft ng Texas-based company Intuitive Machine malapit sa South Pole ng buwan noong Huwebes 22 Pebrero taong 2024. Ayon sa datos, ito ang unang touchdown ng US lunar surface sa mahigit na kalahating siglo at ang unang nakamit ng buo na pribadong sektor. Dumaan ang 6 na pana robot lander Odysseus sa buwan bandang alas 6 ng gabi. Sinabi ng kumpanya at ang NASA sa isang webcast ng landing mula sa Mission Operations Center ng Intuitive Machine sa Houston. Chloe Merina ng Horizon Media, inyong kaagapay. Bagong gusali ng ANS, Pinas, sinayaan. Para sa buong detalye, yan ay live na tinasukan ni Angela Butin. Angela? Live tayo ngayon sa Antipolo National High School. Ang nakikita nyo sa aking likuran ay ang panibagong Inari 6 building na mayroong 4 na palapag na pinasinayaan noong 12 ng Desyembre. Ngayon, ating pakinggan ang saloobin ng isang incoming grade 10 tungkol sa Inari 6 building. Magandang umaga. Ako nga pala si Sherry Aldates at bilang isang estudyante na nakaranas na makapasok sa Antipolo National High School na Inari 6 ay marami akong nakita na napakaganda na bago dito. Unang-una na rito ang daanan ng mga PWD. Napakaganda nito kasi mayroon din naman tayong mga estudyante na may disability na nangangailangan ng katulad ng daanan na ito. Maraming salamat po sa inyong kasagutan, Ms. Sherry Aldates. Ang gusaling ito ay tugon sa kakulangan ng pasilidad ng paaralan, mabawasan ang class size ng bawat room at maging komportable ang mga mag-aaral at guro sa proseso ng pagkatuto at pagtuturo. Ito si Angela Joy Body ng Horizon Media, nag-uulat. Maraming salamat, Angela. Mga dapat abangan sa pagbabalik ng Horizon Media. Palarong panlalawigan 2024 ginanap ng opisyal. Pinto Art Museum Arboretum na kailahok sa Art Fair Philippines. Boracay nagkaroon ng makulong kondisyon sa panahon. Faith World Tournament Hype dinagsa ng mga fellow NG sa Tarlac. Kami ay magbabalik matapos ang ilang paalala. Nay, mami po. Ba't ngayon ka lang? Pasensya na po, may ginawa po kasi kami sa school eh. Tay, mga anak,
andito ka na pala eh. Kumain kayo lang dun ha. Kayo po. Mamaya na kami. Na naman, ako na mag-isa. Ako na naman mag-isa kakain. Hindi na kaya kumain ng mga magulang ko. Namimiss ko na sila kasama kumain. Mahal. Tara. Narinig ko yung anak natin. Kumain natin siya kumain. Ano na anak? Kamusta ka na? Okay lang po, Nay. Kamusta ang pag-aaral na na? Okay lang po, Tay. Tingnan niyo po, nanalo po ako. Uy, ang galing talaga ng anak ko. Salamat po, Nay. Kain po tayo. Nagbabalik ang Horizon Media! Palarong panlalawigan 2024 ginanap na komisyon. Hatid ng sports analyst na Shana May Sefe. Shana May, Binuksan ng pampamunuan ang Palarong Panlalawigan 2024 na may temang Miscellaneous Sports, celebrating outstanding performances through the years noong ika-21 ng Pebrero sa Taytay Sports Complex. Naluhan ng mga lokal na opisyal ng bawat bayan kasabay ng buong DepEd Rizal sa pangunguna ni Dr. Doris Estalira ang sporting event na ito. Pinangunahan ng ating pinakamamahal na gobernadora, Nina Ricci A. Inares, ang pagsindi ng apoy gamit ang sulo at pag-aangat ng bandila. Gayunpaman, layunin ng Palarong Panlalawigan ay upang ipagdiwang ang galing at talento ng mga atleta sa lalawigan ng Rizal. Shana May Sepe ng Horizon Media, nag-uulat. maraming salamat Shana May. Pinto Art Museum, Arboretum na kilahok sa Art Fair Philippines. Para sa mga naisaksihan ng ganda, narito si Dana Ecterbio para ilahang. Ipinayag ng Pinto Art Museum at Arboretum ang pagsali nito sa Art Fair Philippines sa exhibition na Island Live Narrative from the Archipelago ni 16 hanggang 18 na Pebrero. Taon 2024 sa Dalig Ayala Center, Makati City, Level 6, Booth 36. Ayon kay Carlo Mar A. Dauna, ang exhibit na nakirit niya ay maingat na sinasabi ang isang salaysay na nagdiriwang ng ating archipelagic identity. Dahil kay Terbe ng Horizon Media, nag-uulat. Pagkakaibang temperatura ang naranasan ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Sa mga nais magbakasyon, lalo na't ngayong summer, Boracay ang tumpak na kasigutan para dyan. Ngunit ano kaya ang temperatura ang mayroon sa Boracay ngayon? Para sa kasagutan, Eliza Ocena, ibalita mo! Mabilis ang pagsasaalang-alang ang kinakailangan para sa mga residente at turista upang manatiling updated sa pagbabago ng panahon na may potensyal na biglang pagbabago. Maging handa sa init ng panahon at maaari ding magdala ng payong sa posibleng pag-ulan. Panatilihing ligtas at mag-enjoy sa magandang tanawin ng Boracay. Kaya naman, ngayong tag-init, ikaw ay mag-iinit. At sa panahon ng taglamig, ikaw ay manginginig. Eliza Ocena, nagbabalita. Maraming salamat, Eliza Ocena. Balita Showbiz. Faith World Tour ng Enhypen dinagsa ng mga fellow NGs sa Thailand. Balita ko, fan ka rin ng Enhypen. Ay talaga, boyfriend ko nga si Hisong eh. At yan ang balitang showbiz ng Sydney Angela Botti. At si Jillian Olivia. Uy, Bes! Ay, on air na pala? Naganap ang Faithful Tour na Enhypen sa New Clark City Stadium sa Capas, Tarlac noong ika-3 ng Pebrero taong 2024 bandang 7 ng gabi. Mahigit sa 327k na engines ang buong pusong bumunta sa concert ng South Korean boy group na Enhypen. Bukod sa concert, nagkaroon din ng iba't ibang free carnival rides, katulad ng Ferris wheel at Caterpillar para mas ma-enjoy ng mga fans ang pagpunta. Sa huli, tinapos ng Enhypen ang kanilang fake concert sa pamamagitan ng fireworks sa kalangitan. During the fireworks, my life just flashed and realized how good my life is because Enhypen is a great part of it. It was such a magical moment. Sad na isang fan sa concert. Ako si Angela J. Batin at ako naman si Jillian Ears Olivia, ang inyong kachikaan sa mga ganap sa showbiz. At yan ang mga maiinit na balita sa loob at labas ng ating bansa. Muli, ako si Angelica De Rosario. At ako naman si Ken Bernabé Songgalia. Kami ang inyong tapat na mga tagapagbalita sa araw na ito. Balita
emosyonal at totoo. Tagapaghatid sa anumang sulok ng mundo. Horizon Media, boses na lipunan, himpilang sandigan ng bayan. Balitang may katimbangan, walang kinikilingan.